Si Ted Bundy ay isang serial killer, rapist at necrophiliac na umamin sa pagpatay sa 30 kababaihan noong 1970s. Subalit ayon sa mga eksperto, ang kanyang actual victims ay pinaniniwalaang umaabot o higit pa sa 100. Ang necrophiliac ay ang obsesyon o erotic interest sa mga corpses o bangkay. Siya ay tuluyang naaresto noong Pebrero 1978 at nakatanggap ng 3 magkakaibang death sentences para sa pagpatay sa Chi Omega sorority members sa Florida State University at sa isang 12-year-old girl. Ang kaso ni Bundy ay naging inspirasyon sa mga nobela at pelikulang tungkol sa serial killers. Siya ay sinintensyahan ng kamatayan noong Enero 1989 sa edad na 42. Ang kaniyang mga pagpatay ay may nakakakilabot na pattern. Madalas ay ginagahasan niya muna ang mga biktima bago bugbugin hanggang sa mawalan ng hininga. Natatawag niya ang atensyon ng mga kababaihan sa kanyang sasakyan sa pamamagitan ng pagkukunwaring sugatan at paghingi ng saklolo. At ang kabutihan ng mga kababaihang ito ay siya palang magiging dahilan ng kanilang kamatayan. Nagsimula ang 6 years relationship nila Bundy at Clover noong 1969, kung saan nagkakilala sila sa Seattle bar. Si Elizabeth Clover ay isang single mom at isang alcoholic. Siya ay inaruga ni Bundy at ayon pa rito ay warm at loving si Bundy. Taong 1974, nagsimula nang maghinala si Clover sa mga krimen ni Bundy. Nang simulan niya itong tanungin ukol sa mga kakaiba nitong ikinikilos, kagaya ng pagtago nito ng kutsilyong panadtad sa desk, ay ipinagpatay mali siya lamang nito. Kalaunan ay pasikretong pumunta sa pulisya si Clover upang ipaalam ang kanyang suspetsya kay Bundy bilang may kinalaman sa mga krimen sa kanilang lugar. Ngunit hindi naniwala ang mga ito. Nanatili silang magkarelasyon sa kabila ng distansya sa kanilang samahan dahil sa paglipat ni Bundy patungong Olympia sa kasunod na taon. Taong 1975, nagtungo muli si Clover sa pulisya. And this time, mayroon ng ebidensya na nakatulong upang maaresto ang serial killer. Nang ito ay maaresto nga, inamin ni Bundy kay Clover sa pamamagitan ng phone mula sa kanyang prison cell na tinangka niyang patayin si Clover. Nakipaghiwalay nga si Clover ng tuluyan kay Bundy at nagsulat ng sarili nitong libro ukol sa kanyang naranasan rito. Panahon ng taglagas, taong 1974, nagtungo si Bundy sa Utah upang mag-aral sa law school at ang mga kababaihan roon ay nagsimulang mawala. Kasunod nitong taon, siya ay hinarang ng pulisya. Ang pulisya ay nagsagawa ng search sa kanyang sasakyan at nakitaan ng crowbar, face mask, lubid at handcuffs. Dahil sa mga hawak niyang tools na ito, siya ay inaresto at nagsimula na maidawit ang pangalan niya sa iba pang mga krimen. Taong 1975 din, si Bundy ay naging suspect sa kasong pagkidnap kay Carol Daronch, isa sa mga biktimang kababaihan na maswerteng nakaligtas sa kaniyang kamay. Siya ay na-convict at nakatanggap ng 1 to 15-year jail sentence. 2 beses nakatakas si Bundy mula sa kulungan taong 1977. Ang unang pagkakataon ay nakulong siya dahil sa pagpatay sa isang Colorado woman at siya ang tumayo bilang lawyer ng kanyang sarili sa kaso. Habang siya ay nasa biyahe patungong courthouse, library, tumalon siya sa bintana at nakatakas sa unang pagkakataon. Makalipas ang 8 araw, siya ay nahuli rin at noong Disyembre naman, muli na naman itong tumakas.
ito ay tumakas sa pamamagitan ng ginawa niyang butas sa siling ng kanyang selda. Kinailangan niya pang magbawas ng timbang upang magkasya sa ginawa niyang butas. Ang mga otoridad ay hindi agad napansin ang kanyang pagkawala. Nalaman na lamang nila na tumakas na ito makalipas ang 15 oras. Matapos ang ikalawang pagtakas ni Bundy mula sa kulungan, siya ay nagtungo sa Tallahassee, Florida. Gabi ng January 14, 1978, nanloob si Bundy sa Chi Omega Sorority House sa Florida State University. Inatake niya ang 4 na young female residents at pinatay ang 2 sa mga ito, sila Margaret Bowman at Lisa Levy. February 9, dinakip ni Bundy at pinatay ang isang 12-year-old girl na si Kimberly Leach. At dito na natapos ang kanyang paghahasik ng krimen nang siya ay hinarang ng pulisya nitong kasunod na buwan. Naging tila isang celebrity si Bundy sa kanyang trial dahil sa taglay nitong karisma, good looks at katalinuhan. July 1979, siya ay na-convict sa kasong murder kay Bowman at Levy at pinatawan sa ikalawang pagkakataon ng death penalty. Sa loob ng 9 na taon, siya ay nasa death row at umaapela sa kanyang sentensya. 1980, nakatanggap muli si Bundy ng death sentence sa kasong murder kay Leach. Ang sentensyang ito ang naging hudyat upang siya ay ma-execute sa electric chair noong 1989. Umapela pa rin si Bundy bago ang kanyang pagkaka-execute at umasang tatanggapin ang kanyang kaso sa US Supreme Court, ngunit siya ay tinanggihan. Siya rin ay nagmungkahi na magbibigay siya ng iba pang impormasyon sa mga hindi pa nare-resolbang murder cases upang sana maiwasan pa niya ang death penalty. Ngunit ang pagpaparusa sa kanya ay hindi na maaaring ipagpaliban pang muli. January 24, 1989, sa Florida State Prison, isang electric chair na kung tawagin ay Old Sparky, si Bundy ay in-execute. Ang mga tao sa labas ng kulungan ay nagdiwang at nagpa-fireworks matapos ang execution kay Bundy. Ayon sa Los Angeles Times, ang religious broadcaster na si James Dobson ay na-interview si Bundy gabi bago ang kanyang execution. Ayon rito, si Bundy ay umiyak at nagsisisi sa kanyang mga ginawa. Sa gabi ring yon, tumawag si Bundy sa kanyang ina at nag-final meal ng steak, eggs, hash browns at toast. Ang last words umano ni Bundy, ayon sa lawyer at minister ay, "I'd like you to give my love to my family and friends." Matapos ang execution, kinuha ng mga scientists ang utak ni Bundy upang ito ay pag-aralan kung may mga sign ng physical abnormalities na maaaring magpaliwanag sana sa violent behavior nito. Subalit wala silang nakitang anuman. Iklinimate ang katawan ni Bundy sa Gainesville, Florida at walang public ceremony ang naganap. Bago nga siya in-execute, kaniyang ni-request na ang kanyang mga abo ay ikalat sa Cascade Mountains of Washington State kung saan pinatay niya ang 4 sa kaniyang mga biktima. Sadyang nakakapangilabot ang ating natalakay na kwento ngayon. Kayo, may nais ba kayong idagdag rito? I-comment down nyo na. At huwag kalimutan mag-like at subscribe para lagi kayong updated sa ating latest videos. Maraming salamat sa panonood. Bye!